Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline at maligayang pagbabalik sa aming tahanan dito sa Jerusalem. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga scroll ng patay na dagat, ang natuklasan, pinakamahalaga sa biblikal na arkeolohiya at nagbago sa ating paraan ng pagbasa at pag-aaral ng Biblia. Titingnan natin kung paano at kailan natagpuan ang mga scroll na ito at kung bakit sila napakahalaga. At higit sa lahat, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang scroll na sigurado akong hindi nyo pa naririnig, ang scroll ng anak ng Diyos. Isa itong misteryoso at propetikong scroll na nagsasalita tungkol sa anak ng kataas-taasan at matagal na itinago sa publiko. At ang nakasulat dito ay siguradong magugulat kayo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ang mga scroll ng Dead Sea at kung bakit itinuturing silang isa sa pinakamahalagang natuklasang arkeolohikal ng ika-20 siglo. Ang mga manuskrito ng Dead Sea ay isang koleksyon ng mahigit 700 scroll na natagpuan sa loob ng mga kuweba sa gitna ng disyerto ng Judea, malapit mismo sa Dead Sea. At ang mga scroll na ito ay may edad na humigit kumulang 2,000 taon at kabilang dito ang pinakamatandang Hebrew Bible na natagpuan kailanman. Ngayon, paano nga ba natuklasan ang kayamanang arkeolohikal na ito? Sa isang paraang hindi naman ganoon ka-glamorous, mga pastol, mga batang pastol ang nakatagpo ng mga scroll na ito. At ngayon ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng pagkakatuklas sa mga scroll na ito. Nagsisimula ang ating kwento noong 1947 nang may 3 kabataang nagpapastol ng kanilang mga tupa sa disyerto ng Judea, malapit sa Dead Sea, isang lugar na maraming kuweba. Pero noong araw na iyon, may isang bagay na nakatawag ng pansin ng mga kabataang iyon sa isang partikular na kuweba. At nagpasya silang pumasok sa kuweba na iyon at nang makarating sila sa pinakaloob ng kuweba, nakita nila ang mga banga, mga lumang banga. Nang buksan nila ang mga banga, natagpuan nila ang mga pergamino. Binuksan nila ang mga pergamino, ngunit hindi nila ito mabasa dahil ang mga ito ay nakasulat sa Hebreo at sila ay nagsasalita ng Arabi, ang mga kabataang ito. Pero napansin nila na ang mga pergamino ay luma na, marahil ay may halaga ito. Kinuha nila ang mga pergamino at dinala sa kanilang tolda. Sila ay mga Bedouin, ibig sabihin, mga nomad na nakatira sa mga tolda. Ano kaya ang gagawin nila sa mga pergaminong ito? Isasabit nila ito sa poste ng kanilang tolda at titingnan. Iniisip kung ano ang gagawin nila. Wala silang kaalam-alam sa kayamanang natagpuan nila at hindi rin nila alam na tinutulungan nilang masira ang kayamanang iyon. Pagkalipas ng matagal na panahon na, ang mga pergamino ay paikot-ikot lang sa kanilang tolda, napagdesisyonan nilang ang mga pergamino ay malamang na napakatanda na at maaaring mahalaga o may malaking halaga. Kaya kinuha nila ang mga pergamino at dinala ito sa lungsod ng Belem, kung saan may isang negosyante na bumibili at nagbebenta ng mga antigong bagay. Dinala nila ang mga pergamino at tiningnan ito ng negosyante at sinabi, "Wala namang halaga ito, hindi ko ito bibilhin sa inyo." Malamang ninakaw lang ito mula sa isang sinagoga at ayaw niyang bilhin. At patuloy na naghanap ng mamimili ang mga batang Bedouin hanggang sa wakas ay may nakatagpo sila at naibenta ang mga pergamino sa halagang $28. Nakatumbas ng $325 sa panahon ngayon. At ang mga pergaminong ito, sa mga sumunod na taon, ay paulit-ulit na napapasa mula sa isang tao patungo sa iba, hanggang sa may isang taong nakaunawa kung ano ang natagpuan, na ang tekstong iyon ay may 2,000 taon na. At ngayong alam na ang halaga ng mga pergaminong ito, nagsimula na ang mga paghuhukay na arkeolohikal sa rehiyong iyon. Ano ang problema?
Noong 1948, nagsimula ang digmaan para sa kalayaan ng Israel. Ipinahayag ng Israel ang kanilang kalayaan at lahat ng mga kalapit bansa ay nagkaisa upang salakayin ang Israel. At ang rehiyong ito ng disyerto ng Judea kung saan natagpuan ang mga pergamino ay inatake at nasakop ng Jordan. Kaya ang Jordan, sa mga sumunod na taon, dahil sila ang namumuno sa rehiyong ito, nagsimula silang magsagawa ng mga arkeolohikal na paghuhukay at nakahanap pa ng mas maraming mga pergamino na umabot ng higit sa 900 mga pergamino. Sa kasamaang palad, natagpuan nila ang mga pergamino ngunit hindi nila ito naingatan ng maayos. Itatago nila ito sa mga mamasa-masang lugar at gagamit pa ng tape para idikit ang isang pergamino sa isa pa. At sa tuwing hinahawakan nila ito, hindi nila namamalayan na unti-unti nilang nasisira ang mga pergamino. Ginagawa nilang 5% ng lahat ng mga pergamino ay hindi na mabasa. At ang mga pergamino ng dagat na patay ay mananatili sa kamay ng Jordan hanggang sa taong 1967 nang maganap ang digmaan ng 6 na araw at masakop ng Israel ang rehiyong ito ng disyerto ng Judea. Pati na rin ang iba pa, at kasama nito ay nakuha rin nila ang mga pergamino ng dagat na patay at doon na nagsimula ang mga seryosong pag-aaral tungkol dito. Ang mga manuskritong ito sa karamihan ay nakasulat sa Hebreo, ang ilan ay sa Aramaiko at mayroon ding ilan sa Griego. Karamihan sa mga pergamino ay nakasulat sa balat ng hayop, mayroon ding ilan na nasa papyrus. At may isang pergamino na tinatawag na pergamino ng tanso, na isang listahan ng mga kayamanan ng Templo ng Jerusalem. Pinag-uusapan ko rin ang tungkol sa pergaminong tanso na ito sa isa sa mga video dito sa channel tungkol sa pinakamalalaking misteryo ng Israel. Ilalagay ko dito sa itaas ang link para sa inyo, para sa mga gustong manood pagkatapos. At gusto ko ring samantalahin ang pagkakataon na hilingin sa inyo na nanonood ng video na ito na mag-subscribe sa channel at i-like ang video. Mga kaibigan, kapag nagsimulang pag-aralan ng mga arkeologo ang mga pergamino, napakalaki ng hamon na kanilang kinakaharap. Isipin ninyo, may 900 pergamino, pero marami sa mga ito ay punit-punit, marami rin ang kulang-kulang ang mga piraso. Sa totoo lang, nakatagpo sila ng 15,000 piraso ng mga pergamino. Isipin ninyo na nagbubuo kayo ng isang palaisipan na walang mga tagubilin. Hindi mo alam ang ginagawa mo at may mga nawawalang piraso. Kaya kukunin nila ang 15,000 piraso na ito at muling bubuin ang mahigit 900 pergamino. Ang ilan ay natagpuan sa napakagandang kalagayan ng pag-iingat, tulad nitong nakikita ninyo ngayon sa screen na tinatawag na dakilang pergamino ni Isaias. Ito ang rolyo ni Isaias na kilala natin mula sa Biblia. At ang ibang mga pergamino ay natagpuan sa sobrang sira na kalagayan na hindi na natin mabasa ang mga ito. At pagkatapos nilang buuin ang puzzle na ito, nalaman ba kung ano ang nakasulat sa mga tekstong ito? Kaya, ano ang nakasulat sa mga pergamino ng dagat na patay? Mayroong 3 iba't ibang uri ng mga teksto. Ang unang kategorya ay ang Hebreong Biblia, na tinatawag na lumang tipan sa Kristyanismo. Ngunit ito ay isang personal na Hebreong Biblia na may 2,000 taon na ang tanda. Ang mga pinakamatandang teksto, sa katunayan, ay may 2,200 taon na. At kapag nakahanap ang mga arkeologo ng isang Biblia na may 2,200 taon na, syempre, ang unang ginagawa ay kunin ang kasalukuyang Hebreong Biblia, tulad ng alam natin, at ihambing. Ilalagay ang aklat sa tabi ng aklat, Genesis sa tabi ng Genesis, Isaias sa tabi ng Isaias, at iba pa. At makikita na ang Hebreong Biblia ay nanatili, na ang Biblia sa loob ng 2,000 taon na ito, hindi ito nabago. Ibig sabihin, ang parehong mga teksto na binabasa 2,000 taon na ang nakalipas noong panahon ni Jesus, ay siya ring mga teksto na binabasa natin hanggang ngayon. At sa totoo lang, kamangha-mangha na iyon. Pero bukod pa roon, may mga natagpuan ding mga aklat na hindi bahagi ng Biblia. Ang pangalawang uri ng mga pergamino ay yaong mga isinulat mismo ng mga tao roon. Mga aklat na isinulat mismo ng komunidad na naninirahan sa rehiyong iyon.
Ang komunidad na ito ay tinatawag na mga Esenyo. Sila ay isang grupo ng mga Hudyo na namuhay sa isang kakaibang paraan. Hinahangad nila ang isang malinis at hiwalay na pamumuhay mula sa malalaking lungsod tulad ng Jerusalem. Ikinukwento sa atin ng mga pergaminong ito kung paano namuhay ang mga taong iyon sa disyerto at kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. At ang ikatlong uri ng mga pergamino ay mga apokripong aklat. Ibig sabihin, mga relihiyosong teksto na hindi bahagi ng Biblia. Tulad ng aklat ni Enoch, ang aklat ng mga Hubileo, mga salmo na wala sa Biblia, ang aklat ni Tobias, ang testamento ni Levi, ang aklat ng mga higante at marami pang iba. At ang ilan sa mga apokripong aklat na ito ay nawala na sa kasaysayan at natagpuan lang natin muli dahil sa mga pergaminong ito. Kabilang sa mga aklat na ito ay ang aklat ni Noe, ang aklat ng mga hiwaga, ang aklat ng bagong Jerusalem, ang aklat ng mga sumpa, ang aklat ni Melkisedek at ang pergamino ng templo at ang aklat ng anak ng Diyos na babasahin din natin mamaya ng sabay-sabay. Ang mga aklat na ito na natagpuan sa Qumran na nawala na sa paglipas ng panahon ay nagdadala sa atin ng kaalaman na nawala na tungkol sa mga tauhang biblikal tulad ni Melkisedek, Abraham, Noe, Enoch, tungkol sa Jerusalem noong panahon ni Jesus at tungkol sa bagong Jerusalem. At pati na rin tungkol sa mga propesya ng eskatologiya, mga propesya tungkol sa pagdating ng Mesyas at sa katapusan ng panahon. At isa sa mga aklat na ito na nawala at muling natagpuan natin dahil sa mga manuskrito ng patay na dagat ay ang pergamino ng anak ng Diyos. At gusto kong pakinggan ninyo ngayon ang pergaminong ito at sabihin ninyo sa akin kung tungkol kanino ito. Ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Siya ay lumuhod sa harap ng trono. O Hari, darating ang galit sa mundo at ang kanyang mga taon ay paiikliin. Ganyan ang kanyang pangitain at lahat ng ito ay darating pa lamang sa mundo. Sa gitna ng malalaking palatandaan, darating ang kapighatian sa mundo. Pagkatapos ng maraming patayan at masaker, isang prinsipe ng mga bansa ang babangon, ang hari ng Syria at Ehipto. Pamumunuan niya ang mundo. Susunod sa kanya ang lahat at lahat ay tatalima sa kanya. At ang kanyang anak ay tatawaging ang dakila at ang kanyang pangalan ay itatalaga. Tatawagin siyang anak ng Diyos. Tatawagin nila siya anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad ng mga meteorito na nakita mo sa iyong pangitain, ganoon din ang magiging kaharian niya. Maghahari lamang sila ng ilang taon sa lupa habang ang mga tao ay niyuyurakan ang kapwa-tao at ang bansa ay niyuyurakan ang ibang bansa hanggang sa ang bayan ng Diyos ay bumangon. Pagkatapos ay magpapahinga ang lahat mula sa digmaan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at lahat ng kanyang mga daan ay magiging matuwid. Hahatulan nila ang lupa ng may katarungan. At lahat ng mga bansa ay magkakaroon ng kapayapaan. Titigil ang digmaan sa lupa. At lahat ng mga bansa ay magbibigay galang sa kanya. Ang dakilang Diyos ang magiging kanyang tulong. Siya mismo ang lalaban para sa kanila. Ilalagay ang mga tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ibabagsak sila sa harap nila. Ang pamahalaan ng Diyos ay magiging isang walang hanggang pamahalaan at lahat ng kailaliman ng lupa ay mapapasa kanya. Tulad ng narinig ninyo, ang tekstong ito ay tumutukoy sa pagdating ng Mesyas at sa mga usaping eskatolohikal tungkol sa katapusan ng panahon. Ngunit noong isinulat ang tekstong ito ay naisulat 100 taon bago ipanganak si Jesus. Ito ay naisulat noong taong 100 bago si Kristo. Pero kung kukunin natin ang sinasabi ng tekstong ito at ihahambing sa ilang bahagi ng Bagong Tipan, lalo na sa aklat ni Lucas, makikita natin na pareho ang wika.
Nang ipahayag ng anghel ang pagdating ni Jesus, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ama, at maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob, at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari, gayong wala pa akong nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang banal na ipapanganak mula sa iyo ay tatawaging anak ng Diyos." At malinaw nating nakikita ang mga pagkakatulad ng pag-anunsyo kay Maria ng anghel na si Gabriel sa pergamino ng anak ng Diyos. Ngunit paano kaya na ang isang napakahalagang teksto na tulad nito ay hindi kilala ng mas maraming tao? Ang tekstong ito ay natagpuan noong 1958 sa pamamagitan ng mga paghuhukay na arkeolohikal na isinagawa ng Jordan. Ngunit ito ay itinago sa isang paraang masasabi nating lihim. At ang tekstong ito ay naipahayag lamang sa publiko ng buo ang kumpletong teksto noong taong 1973. Sa loob ng maraming taon, kakaunti lamang ang mga taong nagkaroon ng access sa nilalaman at nakabasa nito. Isang kopya lang ng pergaminong iyon ang natagpuan natin. Yung ibang mga pergamino mula sa Dead Sea, nakakita tayo ng 12 ng kopya. At kulang din ang bahagi ng tekstong ito dahil ang orihinal ay may 3 kolum pero 2 lang ang nahanap natin. Isipin nyo kung ano pa ang maaaring mabunyag kung makita natin ang ikatlong bahagi. Binago ng mga Dead Sea Scrolls ang paraan natin ng pagtingin sa Biblia. Una, dahil sila ang pinakamatandang bersyon ng Biblia na natagpuan hanggang ngayon. 900 taon silang mas nauna kaysa sa pangalawang pinakamatandang bersyon. Ibig sabihin, dinadala tayo ng bersyong ito sa panahon ni Jesus at makikita natin na hindi na bago ang Biblia at na ang aklat na ginagamit natin ngayon ay kapareho ng ginamit 2,000 at 2,200 taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, sa mga Dead Sea Scrolls ay may mga aklat na wala sa Biblia at nakakatulong ito sa atin na mas maintindihan kung paano ang buhay, kaalaman at pananampalataya noong panahon ng ikalawang templo sa Jerusalem. At sa mga kahangahangang aklat na ito ay naroon ang pergamino ng anak ng Diyos, ang pergamino na nagsasalaysay tungkol sa pagdating ng Mesyas, ng anak ng Diyos, na tatawaging anak ng kataas-taasan. Ngunit isang aklat na naisulat 100 taon bago dumating si Jesus at sa teksto nito ay makikita natin ang napakalalaking pagkakatulad sa bagong tipan. Marami pang ibang mga kagiliw-giliw na pergamino ang natagpuan. Ang aklat ng mga misteryo, ang aklat ng templo ng Jerusalem, ang aklat ng mga higante, ang aklat ni Melchizedek, ang aklat ng mga sumpa, at marami pang iba. Kaya kung gusto ninyong marinig ang tungkol sa alinman sa mga aklat na ito, mag-iwan lang kayo ng komento dito. At kung sapat ang inyong interes, ikukwento pa namin ng mas marami tungkol sa mga pergamino ng marmota. Pero gusto ko munang batiin kayong lahat ng magandang araw, isang malaking halik, at magkikita tayo sa susunod.